Maraming bagay sa buhay ko ang masasabi kong almost perfect na. Ang pamilya ko, career, at social life. Pagdating sa love, carry naman. Pwede na rin namang makonsider na almost perfect. Noon, hindi na ngayon. Or sabihin na lang natin, hindi pa ngayon. Bakit? Yun ang ikukwento ko sa inyo. Ako nga pala si Trisha, ang babaeng maraming ganap sa buhay. May BPO work ako sa gabi. Sa araw naman ay tinutulungan ko ang nanay ko sa family business namin. Habang sinasabay ko ang sideline sa pagiging social media influencer at pag-online selling ng kung ano-anong health and beauty products. Napaka-proactive kong tao. Ibang level din ang attention to detail ko. Gusto ko, lahat ng kailangan kong gawin, inagagawa ko ng maayos at natatapos on time. Ayokong may nakakaligtaan ako kahit na maliliit na bagay. Kaya naman, ganon din ako pagdating sa romantic relationships. Hindi ko naman sa sinasabing super girlfriend material ako. Siguro, ako lang yung tipo ng babaeng matatawag mong responsableng girlfriend. For me kasi, tinatrabaho ang pakikipagrelasyon. Hindi ito something na label lang ng dalawang taong masaya at kinikilig sa isa't isa. Sa pag-ibig kasi, dapat committed ka. Dapat invested ka emotionally, physically, mentally, at lahat na. And I can say na ganun akong klaseng girlfriend. Kaya naman halos ganong klaseng boyfriends din ang mga na-attract ko sa previous relationships ko. Going back, nasabi ko kaninang almost perfect rin naman ang love life ko noon. Kasi tingin ko, na-achieve ko naman yung standards na sinaset ko when it comes to finding my ideal partner. Dati. Pero ngayon, dito na yata nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin sa buhay ko. Isang araw, may ipinakilala sa aking someone ang barkada ko. At hindi ko alam kung anong nangyari sa akin dahil sa mismong araw ding yun, bigla na lang akong tinamaan ng malala sa taong ito. Ewan ko pero hindi naman ang mga tipo niya ang usual na nagugustuhan ko sa isang lalaki. Simple lang siyang pumorma, katamtaman ng tangkad, at may pagkamistiso ng konti. Wala namang masyadong espesyal sa kanya sa unang tingin. Pero siguro, nadali niya ako sa mysterious vibes na meron siya. May kakaibang appeal kasi sa akin ang pagiging tahimik niya. Kaya ayon, nagkatuksuhan, ligawan, hanggang sa na-inlove na nga ng todo ang lola niyo. And fast forward, naging kami na. At doon na nga nagsimula ang love story namin ni Brian. At habang tumatagal ang relasyon namin, unti-unti akong napapaisip kung paano ko na kaya nang maging boyfriend ang ganitong klaseng lalaki. Hello guys! Grabe, sobrang exciting sa akin yung mini vlog na to dahil for the first time ever, napapayag ko na si boyfriend ko to do the Laing and Bicol Express mukbang while doing the Tag Your Boyfriend video! Oh babe, ay ganda sa camera! Hi. Sorry guys ha, ganyan lang talaga si Brian, halos kakagising lang niya kasi kaya medyo mababa pa ang energy. Ay nako babe, wag kang mag-alala. Sa anghang nitong imumukbang natin, siguradong tataas ang energy mo! So guys, we're currently in Bicol pala. May family reunion kasi ang family ni Brian dito. Sinama lang nila ako. At dahil mamayang gabi pa naman yung event, lalamon muna tayo ng Laing at Bicol Express while doing the Tag My Boyfriend video! Ready ka na ba babe? Teka lang ha. Oh babe, ba't hininto mo yung video? Hindi mo ba gets? Ini-stop ko muna yung vlogging dahil baka mamaya heartbeat ko na yung mag-stop pag tinuloy-tuloy pa natin na ganito. Ha? Anong mag-stop yung heartbeat? Napaka-slow mo talaga, Brian! Ang ibig kong sabihin, baka atakihin pa ako sa puso dahil unti-unti na naman ako naha-high blood sa'yo. My God, like, seriously, wala kang kare-reaksyon? Ano ba? Hindi ka ba interesado dito sa ginagawa natin? Bakit? Okay naman ah. Interesado naman ako ah. Ay, sobrang obvious. Grabe. Tingnan mo yung itsura mo sa video. Mukha kang ewan.
Paano ba dapat ang reaction na gusto mo? Anong paano? Tinuturo pa ba yan? Siyempre, habang nagsasalita ako, dapat may facial expressions ka rin na excited ka dito sa vlog natin. You should act like you're already craving the Laing and Bicol Express. And dapat nagsho-show sa face mo na super ready ka na para sa vlog na to, no? Paano yun? Diyos me! Mamamutay yata lahat ng buhok ko sa katawang kaka-explain sa'yo ng paulit-ulit. Babe, ang simple lang nito. Ayusin mo lang yung mukha mo. Dapat masaya ka. Exciting. Ganon. Tapos kunwari, matatakam ka sa pagkain. Ganon lang. Sige, try ko na lang. Sorry. Ayusin mo yan, try mo na yan ha. Naiinis na ako. Lumalamig na yung Laing at Bicol Express. Kailangan makapag-umpisa na tayo. Okay na, game na. Game. Okay. Hi guys! Long time no mini vlog. Grabe, namiss ko tong pagva-vlog at alam nyo ba, sobrang exciting sa akin ng vlog na to dahil for the first time ever, napapayag ko na ang boyfriend ko to do the Laing and Bicol Express mukbang and tag your boyfriend video! Babe, say hi! Hi guys! So babe, excited ka na bang tikman ng anghang nitong mumukbangin natin? Sakto lang. So guys, we're currently here in Bicol nga pala. May family reunion kasi kami dito kasama si Brian. At dahil mamayang gabi pa naman yung event, lalamon muna tayo ng Laing at Bicol Express while doing the Tag My Boyfriend video! Ready ka na ba, babe? Ready. Okay, game! Bale, ang gagawin natin is babasahin ko yung mga notes na nasa loob nitong jar. Mga questions to for Tag Your Boyfriend questions while nagmumukbang tayo ng Laing and Bicol Express. Okay, babe? Okay. Okay, sige. Bubunot ako dito sa jar. Ayan. Buksan ko tong unang question. Okay, first question. Ay, wait. Tikman muna natin tong Laing bago ko basahin ang first question. Teka lang, babe. Subuhan kita. Konti lang, babe, ah. Ayan. Ano, masarap ba? Maanghang? Sakto lang. Tikman ko nga rin. Ang sarap. Guys, ang sarap nitong Laing. Kaya lang napasobra yung anghang. Ang anghang, babe. Nanguya ko yata yung sili. Ang anghang talaga, babe. Grabe. Babe, Ano? ang anghang. Kuha mo ako ng tubig. Ay, ito. Sorry. Okay, guys. Sorry. Ang tagal ko na kasi hindi nakakain ng ganito kaanghang well. Kaya naninibago ako ng konti. Okay, first question tayo. Basahin ko na. Who made the first move? Ikaw yata. Hoy, ang kapal ng mukha mo ah. Ayos ka. Ikaw kaya ang nag-first move, hindi ako, no? Ako ba? Di ko na kasi matandaan eh. Grabe naman, babe. Nakalimutan mo na kaagad. Di ba ikaw yung unang nag-reach out sa akin? Gumawa ng group chat yung isang common friend natin. Kasi nga, para dun sa outing ng barkada. Tapos, nagtatanong ka sa GC kung saan lugar magkikita-kita. Walang sumasagot sa'yo, kaya nag-PM ka sa amin isa-isa. Ako lang yung nag-reply sa'yo, tapos dun na nagsimula lahat. Oo nga. Naalala ko na. Bakit nga ba walang nagre-reply nun sa akin sa GC? Ano ka ba, babe? Nakalimutan mo na rin. Okay, kwento ko guys ha. 'Di ba, babe? Bagong recruit ka pa lang dun sa barkada. Sinama-sama ka lang naman sa amin ni Lester, kaya tayo nagkakilala, 'di ba? Tapos yun na. Siguro nagagandahan ka sa akin, ganarn. Trip mo na ako, kaya yun. Pagkatapos ng outing, nagkaroon tayo ng talking stage hanggang sa nauwi sa ligawan. Naging tayo na. Kaya ikaw ang unang nag-first move, no? Hindi ako. Okay. Ako nga nag-first move. Oh, babe. Bakit? Ba't nakatitig ka sa akin?
Babe, ba't in-stop mo naman? Tapos na ba? Ayoko na. Ayoko na mag-vlog. Nakakawalang gan, nakakasama sa vlogging, nakakabwisit kakausap. Ha? Ano na namang ginawa ko? Wala, Brian. Wala kang ginawa. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa'yo? Wala ka ba talagang normal na reaction sa kahit anong bagay? O tinatamad ka lang? O baka naman, hindi ka lang talaga interesado? Kita mo nga kanina namumutok na yung labi ko sa anghang. Naiiyak na ako dahil nanguya ko yung sili. Alam mo namang hindi ako sanay sa maanghang, di ba? Tapos kailangan pa kitang sabihan bago mo ako ikuha ng tubig. Tapos sa tag your boyfriend questions, ako lang lagi nagsasalita. Ba't parang wala lang sa'yo yung mga pinagkukwentuhan natin? Parang hindi ka excited na alalahanin paano tayo unang nagkakilala. Paano naging tayo? Alam mo yun? Nagigets mo ba yung ibig kong sabihin, Brian? Oo, gets ko naman. Walang yan. Grabe, sobrang obvious ha? Ewan ko sa'yo. Diyan ka na. Uy, babe. Babe mo mukha mo! Araw-araw ay ganun ang senaryo namin ng boyfriend kong si Brian. Pag magkasama kami, ay ang taas-taas naman ang energy ko sa umpisa. Hanggang sa unti-unti akong mababad trip dahil nga sa ugaling meron siya. Kung ugaling mang matatawag ang ganun. Yung parang wala siyang matinong reaksyon sa kahit na anong bagay sa paligid niya. May sarili siyang mundo at hindi siya affected sa kahit na anong kaganapan. Ni hindi nga kami mukhang magkarelasyon. Minsan pa nga, pag magkasama kami para lang akong hangin sa kanya. Kung hindi ako mauunang magsalita, walang kwentuhang magaganap. Kung hindi ako mag-i-initiate, walang kikilos. Walang effort na mangyayari. Parang robot si Brian na nag-on and off ang pagiging boyfriend sa akin. Napaka-seasonal niya. At madalas, para bang hindi niya naiintindihan kung bakit palagi akong naiinis at nagagalit sa kanya. Hirap na hirap akong basahin ang facial expressions ni Brian. Kasi, pag tinatanong ko siya kung may problema ba, ayos lang ba siya, ang lagi ko lang nakukuhang sagot mula sa kanya ay, sakto lang. Bagay na lalong nagpapainit ng ulo ko dahil hindi ko matake ang mga salitang, sakto lang, as matinong sagot. At dahil laging ganun ang nangyayari, pakiramdam ko ay problematic na ang relasyon namin ni Brian. Sa communications pa lang kasi bagsak na kami. At malaki ang ibig sabihin nun para sa akin. Nakakalungkot isipin na parang hindi siya interesadong malaman kung ano ang nasa loob ko. Hindi niya nga alam kung ano yung mga paborito ko, mga bagay na nakakapagpakilig sa akin, at mga ikinagagalit ko. Kahit nga mismong birthday ko, nakalimutan niya pa. May isang beses din na muntik na akong maaksidente sa sinasakyan kong taxi. At nung ibinalita ko sa kanya, halos hindi ko man lang siya nakitaan ng pag-aalala. At hindi ko talaga naiintindihan kung bakit ganun si Brian. Paulit-ulit ko naman siyang kinakausap tungkol sa mga ganitong bagay sa relasyon namin, pero kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga siya maramdaman. Ano na girl? Hilo ka na ba? Dami mo na yatang nainom na alak ko. Tama na kaya yan? Tama lang. Hindi pa nga ako lasing Ano pa tayo, Betchay? Ay, may balak pala maglasing, te. Gina G? Hoy, babaita. Anyari ba, ha? Ba't parang walwal na walwal ka? Problema mo? Ay, nako, Joven. For sure, dahil na naman yan sa jowa niya. Sus! Ano na namang drama nyo ni Brian? Nag-away na naman ba kayo? Alam mo naman, yung magjowa na yan, parang PBB teens. Daming issue lagi. Oy, excuse me. Walang issue sa akin, nasa kanya lang. Ano ngang issue? Lapag mo na habang mainit-init pa. Napaisip lang kasi ako. Diba, kinuwento ko sa inyo dati na may something akong kinaayawan sa ugali ni Brian. Ganito kasi yun, Joven. Ako na magkukwento, Trisha. Gora. Nafe-feel kasi netong si Trisha na parang wala raw pakialam si Brian sa kanya.
Hindi niya raw nararamdaman na special siya. Hindi raw sweet, hindi caring. Madalas, parang wala raw interest. Kung mag-effort man daw, minimal lang. Pag may problema sila, parang unbothered patong si Brian. Tapos pag nag-uusap naman sila ng masinsinan, parang hindi naman raw nakikinig. Ay, ganun? Ba't ginawa mo pa yan kung ganyan pala? So nga, syempre hindi naman siguro alam ni Trisha na ganyan pala si Brian nung umpisa, no? Alam mo naman, sa ligawan stage, best foot forward lagi. Bakit naman kasi hindi lang expressive yung si Brian mo, Trisha? Baka nasanay ka lang sa mga ex mo na piniprincess treatment ka? Ewan ko nga, te. Hindi kaya nag-overthink lang ako. O kaya naman, tama ka. Nasanay lang ako sa mga ex ko na ganon yung treatment sa akin. O hindi kaya ganon lang talaga si Brian dahil first girlfriend niya ako. Lahat ng bagay pagdating sa isang relasyon bago sa kanya, 'di ba? Hi, Ateng. I beg to disagree. Hindi excuse yan for me. Alam mo, may ex din ako dati at first jowa niya rin ako. Pero never ko naman na-feel sa kanya yung ganyan, no? Pag mahal ka talaga ng isang tao, gagawa at gagawa siya ng way para ma-express yun o maiparamdam sa'yo. Oo nga. Trulalo ka dyan, Betchay. Saka, Diyos ko ha, common sense naman eh. Kahit given na wala pa siyang experience dahil first jowa ka niya, wala ba siyang kaalam-alam sa pagkakaroon ng jowa? Hindi na nanood ng TV, mga K-drama, ganon, mga romantic movies. Walang mga kaibigan o kakilala na may jowa? Walang kamuwang-muwang sa Earth pagdating sa romansa? Saang planeta ba galing yung si Brian? Alien lang? Anong gagawin ko? Ilang beses na rin naman naming pinag-uusapan to pero parang wala lang din sa kanya. Syempre, ang pangit na nandating sa akin nun, no? Parang hindi na ako mahalaga sa kanya Minsan nga, nagtatanong na yung mama ko gaya na nakaraan. Biruin mo, February 14. Valentine's na Valentine's. Buong araw, nasa bahay lang ako, nagkakape at nagbababad ng Netflix mag-isa. Habang kayo, nagsa-story ng kung ano-anong ganap kasama ng mga jowa nyo. Oh my God! Di nga! Wala kayong ganap ng Valentine's? Hindi man lang kayo nag-date? O kahit tong gabi na? Walang budget? Kahit tigpipisong candy sa tindahan, di ka man lang binilhan? Libre lang bulaklak sa garden ni na Lola Mercy sana. Namitas na lang muna siya dun, di ba? Hindi. Hindi sa ganun. Hindi sa walang budget or what. Mas pinili ko lang talaga magstay sa bahay nun kasi antay ako ng antay na mag-aya siya. Pero wala. Nga ako, te. Tinulog ko na lang. Pumunta naman siya sa bahay nung gabi pero nag-away lang din kami. Ano ba yan, Trisha? Akala ko pa naman low-key lang kayo. Yung pala, ikaw ang nag-a-adjust. Bakit ba kasi tinitiis mo yan? Hindi ganyan ang Trisha na kilala ko, If I know, napaka-high maintenance mong girlfriend. Di ka nagtsatsaga sa ganyan, girl. Mahal ko Eto, seryosong tanong, Trisha. Ano? May nangyari na ba sa inyo ni Brian? Wala. Walang nangyari. Diyos ko, girl. Magdadalawang taon na kayo. Wala pa pala kayong sexy time? Alam ko namang ako yung mag-initiate, diba? Ako na halos nag-e-effort sa lahat. Tapos, pagdating sa ganun, ako pa mangunguna. Kung ako sa'yo, girl, iniwan ko na yan. Di ko kaya kung ganyan. Ang boring. Di ba, Jobs? Kung sa akin yan, di yan uubra. Sabi ko na Kaya pala ganyan lagi ang aura mo, Trisha. Para kang nalalantang bulaklak, besh. Kulang sa sustansya ang relasyon nyo niyan. Walang araw, walang pataba, walang dileg. Hoy, Trisha. Ba't naman bigla kang umiiyak dyan? Na-offend ka ba sa mga sinabi namin? Hayaan mo siyang umiyak, Sorry. Betchay. Kailangan niya lang ding iiyak yan. Hindi na ba niya ako mahal? Ano yun? Na-realize na lang niya na
wala siyang gana mag-effort sa relasyon namin. Ayaw na ba niya? Ay, kung ganun pala, pati na lang siya makapag-break, diba? Ano yun? Hinihintay na lang niya na ako yung magsabi. Lagi na lang ako. Alam mo, kanina habang nag-uusap tayo, naisip ko na rin yan eh. Hindi kaya hinihintay ka na lang niyang bumitaw? Hindi kaya napasubo lang siya? Baka na-realize niya na di pa siya ready pumasok sa isang relasyon. Iniisip ko rin yan eh. Tingin ko, wala namang third party dyan sa inyo eh. Hindi ko naman na-radar si Brian na ganun. Feel ko more like gaya ng sinabi ni Betchay. Baka nga di pa ready sa commitment tong jowa mo, Trisha. Tapos, late lang niya na-realize. Alam mo naman noon, di ba? Tinutukso-tukso lang naman kayo ng barkada sa isa't isa. Tapos nagulat na lang kami, nagliligawan na pala talaga kayo. Alam mo, Trisha, para sa akin, kung titingnan mo parang hindi siya ganun ka-big deal, no? Kasi at some point, parang ang sasagot lang sa problema mo ay yung communication eh. Try mo kayang kausapin siya ng masinsinan. I-open up mo lahat ng yan. Sabihin mo lahat ng nararamdaman mo. Feeling ko makikinig naman sa'yo yun eh. True, lalo. At pag kinausap mo si Brian, dapat neutral ka, te. Meaning, hindi ka naiinis, hindi ka galit or what, para maging maayos ang pag-uusap nyo. Mabuti na lang inandyan lagi para sa akin ang dalawa kong kaibigan na si Betchay at Joven. Kahit naman kasi barkada rin nila si Brian, naiintindihan nila ang side ko. Sigurado naman akong walang iba si Brian. Alam kong mahal niya ako, hindi nga lang niya maiparamdam. At ang dahilan kung bakit, yun ay isang malaking palaisipan pa para sa akin. May point rin naman si Betchay. Ano naman nga kung first time ni Brian makipagrelasyon? Lahat naman dumadaan sa first time, di ba? Para sa akin, hindi naman lahat ng bagay ay kailangan ituro. Yung iba, madalas, instinct na lang. Nasa sayo na kung paano mo babasahin ang partner mo. Parang trial and error. Pag na-realize mong may mga pagkukulang o pagkakamali ka, di ba dapat i-improve mo? Pero kay Brian, wala ako nakikitang progress. Pagkalipas ng ilang araw ay sinunod ko rin ang advice sa akin ni Joven na makipag-usap ng masinsinan sa boyfriend ko. Pero parang wala talaga. Hindi talaga ume-effect sa kanya. Nagmumukha lang akong nanay na naninermon sa anak. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ganon ang nai-imagine kong nangyayari kay Brian tuwing kakausapin ko siya. At ang nakakainis pa ron ay sorry lang siya ng sorry. To the point na wala ng value sa akin ang pagsosorry niya dahil nga paulit-ulit na lang ang pambabaliwalang napaparamdam niya sa akin. Naaawa na nga sa akin ang mga kaibigan ko. Pati ang nanay ko ay tinatanong na rin ako kung okay lang daw ba kami ni Brian. Kaya nagsisinungaling na lang ako para lang hindi sila mag-alala sa akin. Minsan, nagagawa naman ni Brian na i-treat ako the right way. Medyo trying hard nga lang, pero okay na rin naman sa akin ang ganun. Kaya lang, meron pa rin talagang hindi tama sa ginagawa niya. Halatang-halata ako kasi kay Brian na parang napipilitan lang siyang gawin ang mga bagay na dapat naman talagang normal na ginagawa ng isang boyfriend. At sobrang pangit nun sa pakiramdam. Ang dating kasi sa akin ay parang naoobliga lang siyang gawin ang mga bagay na yon dahil yun ang gusto ko. O dahil yun ang sinabi ko. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagkukusa. Yun pa naman ang pinakaayoko sa lahat. Yung ako pa ang maghahabol para sa atensyon na hindi ko naman na dapat hinihingi. Lumipas pa ang ilang buwan at tinitiis ko pa rin ang ganong pagtrato sa akin ng boyfriend ko. Hanggang sa isang araw, napagplanuhan ng buong barkada na magbakasyon para makapag-unwind. At syempre, kasama si Brian. Hello, Joven. Uy, ano na madam? Sana kayo ni Betchay? Akala ko ba susunod na kayo dito sa bar? Di ba may plano tayo tonight? Anyari na? Heto na nga, teka lang. Iniintay ko lang matapos gumayak si Betchay. Ang tagal sa CR eh. Ay, Diyos me.
Ano bang sinusuot niyan? Ball gown? Pakisabi walwalan to hindi fashion show. Ang tagal nga, iniimbierno na ako. Ano ba yan? Baka naman nagsiselfie pa yan sa CR Nakaisang daang filter na yan, tingnan mo. Patapos na rin to. Sunod na kami dyan. Uy, Jobs yung jowa ko ha. Binabantayan mo ba? Baka naman kung ano-anong pinagagagawa niya dyan ha. Ay ano ka ba? Kalmahan mo lang te. Babe lang siya dito. Ang kay Trisha ay kay Trisha. Sure ka dyan. Sure Alu. Siyempre no, magkakasama naman ng barkada dito. Wala kang dapat ikapraning. Uy, Trisha. Tara na, agora na tayo. Ay, Jobs, tapos na si Betchay. Sige na, punta na kami dyan. Sige. Pero yung napag-usapan natin, tuloy ba? Oo, tuloy yun. Papunta na kami dyan. Trisha, tingnan mo nga tong outfit ko. Maganda ba? Oo, maganda. Ikaw ba naman 1 oras ka na sa banyo? Nakakainis ha? Grabe naman sa 1 oras. O ano na, tara na. Puntahan na natin si Joven. Uy, Trisha. Ano? Ba't bigla kang napatulala dyan? Betchay, sigurado ka bang okay lang tong gagawin natin? Hindi kaya magalit naman sa akin si Brian? Okay lang yan. Ano ka ba? Kinakabahan ka ba? Syempre no. Hindi ko pa nakitang nagselos or nagalit si Brian. O di ngayon makikita mo na. Yan naman ang gusto mo, di ba? Syempre, hindi naman sa ganitong paraan. Trisha, hindi naman seryoso to, no? Isipin mo na lang parang prank lang natin to sa kanya. Kunwari lang may lalapit sa'yong lalaki. Magagandahan sa'yo. Medyo trip ka. Tapos aayain kang sumayaw. Magpapaalam naman siya kunwari kay Brian, di ba? Doon na natin makikita kung papayag si Brian o hindi. Paano kung pumayag siya? O edi masaya. Tuloy ang trip natin. Sakyan mo na lang. Pag niyakap ka, hayaan mo lang. Pag hinalikan ka, magmumug ka na lang. Ew, no. Uy, grabe naman sa halik ka. Wala sa usapan natin yung Betchay. Ano ka ba? Masyado ka namang First time magburakay? Parang di mo alam ang mga ganap sa night party dito Syempre alam ko. Ang inaalala ko lang, iba ka mapaaway naman si Brian yan. Trisha, kami ang kasama nyo. Barkada tayo. Tingin mo ipapahamak namin kayo? Simple lang ang oplan. Pasesilosin lang natin si Brian. Para ma-check natin kung talaga bang tinatablahan ba siya ng selos o talaga bang mahal ka niya. Saka, ikaw rin naman ang may idea nito, di ba? Tutulungan ka lang namin. Sige na, sige. Basta, ikaw yung bahala sa akin, ha? Ikaw nang bahala sa amin ni Brian. Oo, ako bahala. Tara na! Talo na naman. Isang game pa nga. Brian, anong ginagawa mo? Ha? Naglalaro ng mobile games. Oo nga, alam ko naglalaro ka. Anong tingin mo sa akin, bulag? Hindi ko nakikita. Nagtatanong ka kasi. Kaya sinagot ko lang. Pag next game pa nga kasi ako, talo Well, talo rin ako. Ha? Anong talo ka rin? Talo ako sa relasyon nating to, Brian. Lugi ako. It's like, I'm always the one putting in the effort. And I end up feeling like a loser. Nag-i-English ka na naman. English Galit. o Tagalog, alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Ano na naman bang problema? Yan! Ikaw. Ikaw ang problema ko, Brian. Lagi ka namang walang alam Laging hindi mo alam bakit ako nagagalit, bakit ako nasasaktan, bakit ako nalulungkot. Ay shit, natamaan ako. Nakakainis ka, Brian! Ano ba? Punyemas naman, Diyan sa nilalaro mo, tinamaan ka? Pero sa mga sinasabi ko, hindi. Sira ulo ka ba? Kita mong nagagalit na ako dito, nakukuha mo pang mag-react dyan sa lintik na nilalaro mong yan. Alam mo, laging ganyan yung pag-uusap tayo Parang lagi kang walang naririnig. Sorry.
bibitawan mo ba yung cellphone mo? Itatapon ko yan. Yan, enough ko na. Ano? Wala ka man lang bang ibang sasabihin? Wala tayong pag-uusapan? Ha? Pati ba naman sa pagsasalita, lagi na lang ako? Puro na lang ako? Ano ba kasi yun? Brian, kanina sa bar, may lalaking tingin ng tingin sa akin. Lumapit pa nga sa akin eh. Nagtanong pa nga na kung ano-ano, di ba? Kung pwede ako isayaw, makainuman. Nagpaalam pa nga sa'yo, di ba? Anong sinagot mo? Sabi ko, sige lang. Yun na nga eh. Sige lang. Sira ulo ka ba? Sa ginawa mong yun, parang binugaw mo na yung sarili mong girlfriend. Ano yun? What were you thinking? Alam naman nating trip-trip lang yun ng mga turista dito sa Boracay. Pumayag lang din ako dahil sabi naman ni na Betchay, normal lang daw yun dito. Katuwaan lang. Katuwaan? Well ako, hindi ako natutuwa sa reaction mo, Brian. Ni hindi ko man lang nakita na nagselos ka kahit konti. Ba't ako magsaselos? Tiwala naman ako sa'yo. Oo nga, tiwala ka nga sa akin. Pero dun sa lalaking yumakap sa akin kanina at muntik pa akong mahalikan, tiwala ka rin ba sa gagong yun? Ni hindi mo na nga ako nilingon ulit nung sumasayaw kami. Ni wala kang ang ka-care sa akin. Wala kang sense of guardianship sa akin, Brian. Hindi lang ako malisyosong tao, Trisha. Sus! Ang sabihin mo, wala ka lang talagang pakialam sa akin. Never kong naramdaman na mahalaga ako sa'yo. At FYI lang ha, hindi lang yung nangyari kanina ang dahilan bakit ako nagkakaganito. Ang daming unresolved issues sa relasyon natin dahil sa'yo. Sa akin? Oo, Brian! Dahil sa'yo. Lack of communication. Wala kang initiative makipag-usap. Wala kang ka-effort sa lahat ng bagay. Kahit ikaw yung may mali, baliwala lang sa'yo. Wala kang accountability. Ni wala kang ang kainte-interes sa buhay ko eh. Diyos ko, Brian, magtatatlong taon na tayo ni mga bawal sa aking pagkain, hindi mo alam? Last time, mamamatay na lang ako lahat-lahat dahil sa allergic shock pero wala ka pa rin kamuang-muang. Sorry. Wala lang talaga akong alam. Lagi naman eh. Wala kang alam. Kaya pati tuloy ako. Hindi ko na rin alam. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Napapagod na ako, Brian. Nalalabuan na ako sa relasyong to. Parang hindi mo naman ako mahal eh. 'Di ba? Mahal mo lang yung idea na sa wakas, naranasan mo ring magka-girlfriend. Pero ako, hindi. Hindi mo ko mahal. Period. Napagod na ako. Napagod? Nagsawa. Nagpatong-patong na kasi lahat ng issues at problema namin ni Brian to the point na bumigay na ako. Sapat naman na siguro yung almost 3 years kong pagtitiis at pagbubuhat ng relasyon namin, kaya nakipaghiwalay na ako sa kanya nung gabi ring yun. At nakakaiyak na nakakatawa at the same time, dahil kahit pagdating sa breakup ay parang chill at deadma pa rin siya. Parang baliwala lang sa kanya. Yung tipong nakatulog na ako sa kakaiyak habang siya, ni hindi ko man lang naramdaman kung nalulungkot ba, nasasaktan o ano. Akala ko nga matatauhan na siya pag nakipag-break ako at susuyuin niya ako after. Pero walang nangyaring ganun. At sobrang sakit kasi sa puso ko, mahal na mahal ko pa rin siya. Pero ang sigaw ng utak ko, tama na. Kinabukasan ay flight na rin namin mula Katiklan pabalik ng Manila. Ramdam ko ang lungkot ng buong barkada dahil nga hiwalay na kami ni Brian. Tinatanong din nila ako kung desidido na daw ba talaga ako at kung hindi na raw ba pwedeng pag-usapan. Pinanindigan ko na lang ang desisyon ko that time. Ayoko namang isipin nila na ako na nga tong nakipaghiwalay tapos ako pa tong maghahabol. Kaya naman nagmatigas talaga ako. At doon ko rin nasubok kung ano ang gagawin ni Brian. Iniisip ko kasi noon na sana ma-realize niya ang mga pagkukulang at pagkakamali niya. Sana gustuhin niyang i-improve ang sarili niya para mabawi ako. Kasi willing naman akong maghintay, pero syempre may deadline.
Pagkatapos ng 6 months after ng breakup namin at hindi gumawa ng paraan si Brian para patunayan sa akin ang sarili niya at makipagbalikan, wala na. Iti-take ko yun as final ending na talaga para sa aming dalawa. At yun na nga ang nangyari. Umasa ba ako? Oo, hindi lang umasa. Sobrang umasa. Kaya sobra din ang sakit. Kaya dahil doon, unti-unti rin muna akong dumistansya sa barkada. Naiilang kasi ako at syempre, nagmo-move on ako. Mula kasi nung naghiwalay na kami ni Brian, madalas na siyang kasama ni Betchay, Joven at Angie pag lumalabas sila kasama ang mga boyfriends nila. Nakikijoin na lang ako sa lakad ng barkada pag sigurado akong hindi nila kasama ang ex ko. Nag-resign na rin ako sa dati kong work at tumira ako sa kondo malapit sa opisina ng bagong kumpanyang pinapasukan ko. Bumukod muna ako kay mama kasi alam kong pupunta-puntahan ako doon ni Betchay at Joven. Nag-lie-low din muna ako sa social accounts ko. In short, nagpaka-private muna ako. Malaking tulong din kasi yun para mas makapag-move on ako mula sa breakup namin ni Brian at makapagsimula ako ng bagong umpisa. After a year, naramdaman kong okay na ako. I mean, ready na ulit ako sa buhay. At tingin ko, handa na rin ulit ang puso ko. One time, nakilala ko ang isang negosyanteng si Renzo. Na-meet ko siya sa isang business exhibit, nagkakwentuhan kami, nagkapalagayan ng loob, at doon na nga nagsimulang ligawan niya ako. Okay naman si Renzo, magaan ang loob ko sa kanya at napapasaya niya ako. Mabait siya, maalaga, at marami kaming similarities pagdating sa ugali gaya ng proactive din siyang tao, metikuloso at disiplinado. Kaya hindi rin nagtagal, sinagot ko na rin siya after ng 6 months na panliligaw. Moving forward, isang araw ay bigla ako naka-receive ng tawag galing kay mama. Ibinalita sa akin ni mama na ikakasal na raw ang kaibigan kong si Angie na barkada rin namin ni Betchay at Joven. Tingin ko, pinadaan talaga nila kay mama ang invitation card para makumbinsi ako ni mama na umattend. Once in a lifetime lang din naman daw kasi ito at malulungkot daw ng sobra si Angie kung hindi ako makakapunta. Angie! Uy, Trisha! Ba't ngayon ka lang? Late ka na sa program, sayang. Sorry na, besh. Sorry talaga, super late na ako. Alam mo naman, ang layo pa ng pinanggalingan ko. Tsaka, ang hirap ng schedule ko Uy, Angie, congrats. Sa wakas, bakla. Kasal ka na. Salamat. Ay, wait. May lalaking nakatingin dito. Papalapit sa atin. Kasama mo? Ay, shocks. Wait, ipapakilala ko sa'yo. Si Renzo nga pala, boyfriend ko. Oh. Renzo, love, si Angie nga pala. Siya yung madalas kumakwento sa'yo. Isa sa mga pinaka-close ka rin sa barkada bukod kay Betchay. Hi Angie, nice meeting you. Best wishes. Ang gwapo, Trisha. Paano mo natuto? Charot lang. Nice meeting you din, Denzo. Thank you. Matagal na ba kayo? Magsi 6 months na. Nung July lang naging kami. This year lang. Oh, ito kasing si Trisha, di na nagkukwento sa amin eh. Nagtatampo na nga ang barkada. Grabe naman sa tampo. Di ba pwedeng nabisi lang? Namiss ka lang din namin syempre, no? Tagal mo rin kayo hindi nagpapakita. O siya, kumain na muna kayo. Baka maubusan kayo. Ang dami pa namang bisita. Doon na kayo sa table ni na Betchay. Alam ko may vacant pang 2 seat doon eh. Ay, okay. Saan ba sila? Doon sa may bandang una. Trisha, sorry, okay lang ba yun? Doon din naka-table si... Oo naman. Ox lang yun. Walang problema. Go lang. Okay, sure ka ha? Makikichi ka lang din ako sa ibang bisita, okay? Sige lang, Besh. Punta mo na kami doon. Love, tara na. Para makakain ka na rin. Love, lalabas lang ako saglit. Tawag ako nung nag-assist sa parking kanina. Lalabas yata yung nasa unahan natin. Kailangan ko munang umatras. Kain ka lang dyan Okay, love. Oy, Betchay. Joven. Grabe naman kayo. Para naman kayo mga bata. Pansinin nyo naman ako.
Kanina pa ako naghihintay na kausapin niyo ko, hindi niyo ko iniimik. Well, kung ikaw kanina pa, kung 1 taon nang naghihintay sa'yo, bakla ka. Anyari na pa sa'yo? Ngayon ka na nga lang nagpakita, gugulatin mo pa kami na may bit-bit ka na. 2-in-1 ka na pala ngayon. Kaya nga, tagal ka kaya namin kinontak ni Joven. For sure, naka-restrict kami sa SOCMED mo, no? Kaya di ka namin makontak. Oh, hindi Nabisi lang talaga ako. Tsaka, alam niya naman, di ba, nagmo-move on din ako noon. Move on. FYI, kay Brian ka lang nakipag-break, no? Hindi sa aming mga BFF mo. Sa true, nakatampo kayo. Ay, sorry na. Huwag na kayong magtampo. Promise, di na mauulit yun. O siya, sige na, carry na. Oh, kumusta ka naman? Ano nang ganap pa sa buhay-buhay mo? Nakakagulat ka, ah. Bigla ka na lang may ipapakilala sa amin ni Joven pagkatapos mong di magparamdam ng 1 taon? Masaya ka na ba dyan sa bago mong jowa? Siyempre naman. Masaya naman ako, no? Mahal mo? Mahal ako. At siyempre, mahal ko rin. Talaga ba? Wala ka namang mga issues o kung ano mga kineme dyan? Wala. Di ka sure. May nasisense ako. Nakamove on ka na ba talaga? 100%? Kahit 1,000% mo pati, okay na ako, no? Promise. Weh, di nga. Kahit makita mo pa si Brian. Oo naman, no? Asan na ba siya? Dito rin daw siya nakatable, sabi ni Angie, Uy, hinahanap. Oy, para kang timang Joven, ha? Tinatanong ko lang kasi wala siya rito. Nag-CR lang yon, o kaya baka may kinuhang gamit. O baka nag-charge ng phone sa room. Lobat daw siya kanini. Okay. Oh, ayun na pala si Brian eh. O, kalma, Besha. Natabi mo pa yung baso, buti walang laman. Sorry. Grabe, nasira yata yung charger ko. Ayaw gumana. Baka pwedeng makahiram ng charge. Risha? Hi, Brian. Kumusta? Okay lang. Ikaw, kumusta ka? Hi, love. Love, nakabalik ka na pala. Love, si Brian nga pala, barkada rin namin. Brian, si Renzo, boyfriend ko. Nice meeting you, bro. Same. Oh, love. Nakabalik na ako, pero hindi mo pa nakakalahati yung carbonarang kinuha ko sa'yo. Ha? Parang busog na ako Nakakailang subo ka pa lang, oh. Diba sabi mo kanina sa biyahe, gutom ka na? Teka, may mushroom yata yung carbonara. Mushroom? Ay hala, oo nga. Kumain ako niyan kanina, may mushroom nga yan. Naku! Bakit? Anong meron? Love, May mushroom allergy si Trisha. Boyfriend ka, hindi mo alam? Oo nga, Renzo. Di mo ba nosing yan? Ha? No, I wasn't aware. Love, wala ka sinabing sa akin, love, sorry. Hindi ko nasabi sa'yo. Sorry, nakakain din ako. Hindi ko rin napansin. Pero nakakadalawang subo lang ako, promise. Medyo sumasakit ang ulo ko. Naku, ayan na. Okay ka lang, Trisha? Namumula ka, oh. Ay naku, kailangan na natin maghanap ng gamot. Naalala ko dati, malala pa naman yan si Trisha, magka-allergy. Muntik pa tayong mapatawag ng ambulansya nun eh. Love, ano? Hanap na tayo ng hospital? Dalhin na ba kita? Oh, o kaya bilhin na lang ang gamot. Hindi na kailangan. Meron ako sa bag para makainom siya agad. Kuunin ko lang. Wag mo naman. In all fairness naman sa baby Brian natin, may pa to the rescue. Pinagsasabi mo. Kita mo masama na nga pakaramdam ni Trisha, oh. Mamaya, marinig ka pa niya ni Renzo dyan, eh. Love, Yes, love. May kailangan ka? kuha mo na lang ako ng warm water. Please. Okay. Kulang Sige. ako. At yun na nga, sa mismong wedding reception ni Angie, ko unang nakita ulit si Brian after almost 2 years. At aaminin ko, nanibago ako sa kanya. Parang nabawasan na kasi ang pagiging tahimik niya.
Medyo naging observant at sensitive na rin siya sa paligid niya at mas naging responsive na rin siya. Mga bagay na hindi naman natural sa kanya dati. Natatawa nga ako dahil ngayon natatandaan na niya kung anong pagkain ang allergic sa akin. Samantalang dati wala siyang pakialam. Natuwa ako sa nakita kong improvement kay Brian. Hindi lang sa pakikitungo niya sa akin, kundi pati na rin sa ibang taong nakapaligid sa kanya. At some point, naisip kong siguro yun na rin ang mabuting naidulot ng breakup namin. Pagkatapos ng wedding event ni Angie, ay nilapitan ako ni Brian bago kami umuwi. Nagkaroon kami ng 5 minutes na pag-uusap at kamustahan. After noon ay tinapik niya ako sa braso at sinabing mag-iingat ako palagi. Pagdating sa biyahe pa uwi, ramdam ko ang kakaibang pananahimik ni Renzo. At dahil highly sensitive akong tao, iniisip ko noon na baka nagsiselos siya kay Brian. Kaya agad ko siyang tinanong kung okay lang ba siya. Well, positive naman ang sagot sa akin ni Renzo. Naiintindihan naman daw niya na parte talaga si Brian ng barkada at wala naman daw masama sa pakikisama lalo na kung may event naman. Tiwala naman daw siya sa akin at alam niyang tapos na ang lahat ng samin ni Brian. Magmula rin noon, sumasama na rin ako ulit sa mga gala ng barkada. Pero syempre, nagpapaalam naman ako kay Renzo. Pinapayagan niya naman ako, basta raw alam niya kung saan ang lugar at sina Betchay at Joven lang ang lagi kong makakasama. Sobrang saya ko noong mga panahong iyon dahil na-miss ko talaga ang barkada kong sina Betchay at Joven. At nung mga time na yon, feeling ko papuntang almost perfect na ulit ang buhay ko. Kasi okay na ako sa career, sa socials, at pati na rin sa love life. Pero yun lang pala ang akala ko. Minsan talaga, parang pelikula ang buhay ng tao. Akala natin, pagtapos na ang kalungkutan at paghihirap ng bida, puro saya na lang ang kasunod. Hindi natin alam, gaya sa pelikula, kung may part 1, may part 2 pa pala. Habang tumatagal at lumalalim kasi ang pagsasama namin ng boyfriend ko, unti-unti ko nakikita ang totoong ugali niya. Unti-unti ko nakikita ang totoong Renzo. Hi, love! Sorry, love. Kanina ka pa ba naghihintay? Kanina pa ako paikot-ikot dito. Wala akong maparkingan. Tapos yung buwisit na guard dun sa building nyo, pinalis pa ako kahit sabi ko may susunduin lang. Ba't kasi ang tagal mo? Love, sorry na. Napatagal kasi yung brainstorming namin ni Sir Mike. May new project... Baka naman kung saan-saan pa umaabot ang brainstorming nyo. Di ba ang sweet nyo kanina? Ha? Nakita ko kayo, Trisha. Sabay kayong lumabas ng building. May paakbay-akbay pa sa'yo. Tapos yung mga tinginan nyo, parang may laman eh. Ha? Renzo, anong sinasabi mo? Walang ibang ibig sabihin yung nakita mo. Seriously? Walang ibang ibig sabihin? Yun yung boss mong may gusto sa'yo, di ba? Sira ulo pala yun eh. Pasalamat siya, hindi siya tumawid sa harapan ko. Kundi, baka sinagasahan ko pa siya. Grabe ka naman. Boss namin si Sir Mike at natural lang sa kanya yung umakbay-akbay ng ganun. Kahit naman sa kahit sino ganun siya eh. Lalo na kapag nagko-compliment siya. So kino-compliment ka niya? Kinilig ka naman. Okay, heto na naman tayo. Over na naman yung mga pagsaselos mo. Wala na naman sa lugar. Aminin mo na lang kasi. Gusto mo rin namang nilalandi ka. Tumigil ka na. Ikaw ang tumigil dyan sa mga ginagawa mong kalokohan. Akala mo ba hindi ko alam? You think I'm stupid? Oh my God! Hindi na natapos. Ano na namang kalokohan pinagsasasabi mo, Renzo? Teka nga, ihinto mo nga muna yung pagdadrive. Mag-usap tayo na maayos. Renzo, ano ba talagang problema? Ba't ka nagkakaganyan? You think ganun akong katanga? Trisha, you really think I wouldn't know what you and your friends are up to with your ex? So nagbasa ka na naman ng convo sa GC namin. Nangialam ka na naman ng sockman Well, ko nang it's di not ko my fault alam. na you left your account logged in on my laptop. Nag-pop up yung convos niyo sa screen ko. I saw that they're still teasing you about your ex, Brian. What do you expect me to feel? Trip-trip lang nila yon. Alam mo naman, umpisa pa lang sinabi ko sa'yo, mapang-asar lang talaga sila. Ganon lang sila mang trip. But there's nothing wrong with that.
Nakita mo ba nagre-reply ako? Pinapatulan ko ba yung mga jokes nila? But you're still in that stupid group What chat! do you want me to do? Mag-live sa group chat na yon? I want them to leave your life completely. No! Alam mong hindi ko kayang gawin yon. Mga kaibigan ko sila. Pamilya na rin ang turing ko sa kanila. Okay. If you can't do it, then I'll take care of it. Ako ang kakausap sa kanila. Akin na yan. Ano gagawin mo? Renzo! Something I should have done a long time ago. Phone ko! Akin na! Akin na! Kilala kita eh! Bitawan mo nga ako! Pinagbabanta mo na naman sila na kung ano-ano! Renzo! Akin Tumahimik na ka! sabi yung phone ko! Tumahimik ka! Trisha. Teka. Dumudugo yung labi mo. Sorry, love. Sorry. Huwag mo ko hawakan! Love. Huwag na sabi, di ba? Saan ka pupunta? Diyan ka lang! Huwag mo akong susundan, kundi tatawag ako ng pulis! Trisha! Taxi! Trisha! Taxi! Pasensya ka na talaga, Angie, ha? Naaabala ko pa kayo ngayong oras ng gabi. Ayos lang. Late na rin naman umuwi yung asawa ko. Kaya sanay naman ako sa puyatan. Dito ka na lang din matulog. Salamat, ha? Ikaw lang kasi ang unang taong pumasok sa isip ko na pwede kong puntahan, eh. Di naman pwede sina Betchay. Alam mo naman pag nalaman nila to. Yes, alam ko. Huwag mo munang ipaalam to kina Betcha at Joven. Alam mo na, sama pa si Brian. Gulo yun. O eto, Yelo. Halika, dadampian ko yung labi mo. Grabe naman pagkasiko sa'yo ni Renzo. May halong gigil to parang sinadya. Nahihirapan na ako sa ganito, Ange. Hindi ko tuloy alam kung ganyan na ba talaga si Renzo dati. Kung ugali na ba talaga niya yan, bigla na lang siyang sasabog sa galit dahil sa selos. Kahit paulit-ulit ko namang inassure sa kanya na wala siyang dapat pagselosan. Umamin ka nga sa akin, Trisha. Hindi to first time, no? Nasaktan ka na rin niya dati physically, tama? Hindi naman niya sinasadya, eh. Ay, naku! Sobrang red flag, ha? Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yan. Sinadyaman niya o hindi. As long as may ganyan siyang tendency, delikado yan, ha? Mamaya may mas malala pa siyang magawa pag na-trigger siya ulit. Natatauhan naman siya pagkatapos, eh. Nagsasorry rin naman siya pag mali siya. Kahit na. Hindi mo dapat tinatolerate yung mga ganyan. Kahit pag malaman to ng barkada, ay nako. Sigurado ako mag-aalala yung mga yun ng sobra sa'yo. At pagkagalit din syempre. Huwag na, Ange. Huwag na nating ipaalam sa kanila, please. Ako nang bahala kay Renzo. Kakausapin ko na lang siya na masinsinan. Ewan ko ba sa'yo? Kung dati ayaw mo kay Brian kasi nonchalant, ngayon parang napunta ka naman sa may anger issues. Bipolar ata yung boyfriend mo eh. Ba't na parang napupunta ka lagi sa may sabit? Hindi ko alam eh. Pero, ang galing no? May term pala dun ngayon, yung kay Brian, yung nonchalant. May mga nabasa rin kasi ako online about dyan eh. Oo, natutunan ko yung term na yun dun sa pinsan ko. Ganyan din kasi yung boyfriend niya. Alam mo naman, ang henerasyon ngayon, dami nang nadidiscover na terminologies. Pero hanggang ngayon sila pa rin going strong naman sila. Siguro, winark out lang din nila. Ganun. Naniniwala ka ba dun, Ange? Saan? Na may taong nonchalant lang talaga, ganun? Yung hindi makapag-express o display ng concerns, interest, or emotions nila? Yung mukha lang silang walang pakialam sa mundo, pero deep inside, meron naman talaga. So, tingin mo, nag-i-exist talaga yung ganun? Oo, nag-i-exist yun, no? Siguro dati kasi, hindi pa naman ganun ka-open ang tao sa mga specific behaviors na ganyan. Kaya, natitake siya as negative na agad. Alam mo, tingin ko rin kasi, nasa magjowa na lang talaga kung paano nila i-handle yung ganun para mag-workout yung relationship.
2 dahilan bakit hindi ko makalimutan ang gabing yun. Una, nasaktan ako physically ni Renzo. Sadya man o hindi, yun ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng takot. Takot na baka higit pa ron ang magawa niya sa akin sa mga susunod na matrigger ulit ang pagsiselos niya at pangunahan ulit siya ng mga emosyong hindi niya makontrol. Buong buhay ko kasi never ako nasaktan ng pisikal. Kahit ng magulang ko. Hanggang kurot nga lang ako kay mama. Ni hampas o sampal ay hindi ko naranasan sa kanya. Pero kay Renzo, bukod sa nangyari nung gabing yun, madalas niya akong sigawan at pagdabugan pag nag-aaway kami. Doon din ako naliwanagan na baka nga may tendency si Renzo na maging bayolente. Nagpapakita rin kasi siya ng mga ganong signs, lalo na pag may mga gusto siyang gawin at hindi nangyayari. Kaya naman ilang araw pagkatapos ng gabing yon, nakipaghiwalay na rin ako kay Renzo. Malungkot at masakit syempre. Minahal ko naman siya ng totoo, pero hindi maganda ang nakikita kong future naming dalawa kung ipagpapatuloy ko pa ang relasyon namin. Nung nakipag-break kasi ako sa kanya, mas lalo niya pang nilabas ang totoong ugali niya. Ilang araw siyang pabalik-balik ng apartment ko at sa bahay namin. Nagsisisigaw siya doon at nagwawala para lang makausap ako at pilitin akong makipagbalikan sa kanya. Pero talagang desidido na ako noon na hindi ko na siya bibigyan ng chance. At doon na nga nagtapos ang lahat ng sa amin ni Renzo. Pangalawang dahilan ba't hindi ko makalimutan ang gabing yon, dahil nga sa mga sinabi sa akin ng kaibigan kong si Angie. Noon lang kasi ako naging aware na may term palang nonchalant. Hindi kasi masyadong nagagamit ang term na yan kahit nasa relationships before. Pag sinabi raw kasing nonchalant ang isang tao, ito yung pagiging kalmado niya at hindi pag-aalala sa mga nangyayari sa paligid o bagay-bagay. Kahit sa most exciting o nakakapanik na sitwasyon, para bang chill lang siya lagi. Hindi affected. At pagdating sa romantic relationships, ang mga nonchalant ay yung makikita mong parang walang interes at hindi nagsho-show ng emotions at malasakit sa mga partners nila. Gaya ni Brian. Oo, si Brian. Si Brian na na-misunderstood ko noon bilang isang boyfriend na walang pakialam. Walang malasakit at hindi marunong mahalin ng tama ang girlfriend niya. Si Brian, na dati kong minahal. And surprisingly, without realizing it, patuloy ko pa rin palang minamahal ng patago. Kasi habang nagmo-move on ako kay Renzo noon, nabalitaan kong nang ibang bansa na pala si Brian. Nabigyan siya ng offer sa Singapore at doon na siya nagtatrabaho. At nang nalaman ko ang 2 taon ang minimum na kontrata niya doon, para bang nalungkot ako bigla. Parang bigla akong na-miss si Brian. Bigla kong naramdaman na parang gusto ko siyang makita, makausap at makasama lagi. At hindi ko ma-explain kung bakit. Minsan, pag napagkukwentuhan namin ni Betchay at Joven si Brian, napagtitripan nila akong tuksuhin. Nakesyo parehas naman daw kaming single ni Brian at baka raw may chance pa. Pero kinukontra ko lang sila. Pinapakita ko lang na wala na akong feelings kay Brian. Na hanggang magkaibigan na lang kami. Kasi yun din naman ang pinapakita niya sa akin. Alam ko matagal na siyang naka-move on at malabo nang magkabalikan pa kami. Pero syempre, sa likod ng utak ko, umaasa ako. Umaasa pa rin ako na sana nga, hindi pa huli ang lahat para sa amin ni Brian. May tumatawag. Ano ba yan? Nangaga-aga? Sino ba to? Isa! Bakla! Ang aga-aga, ba't ka napatawag? Sakit sa tenga ng boses mo. Ano na? Ano oras na? Gumuyak ka na. Anong gumayak? Bakit? Anong meron? Ay, ate. Ano? Nagka-amnesia ka bigla? Ngayong araw ang flight ni Brian pauwi ng Pinas, bakla! Nakalimutan mo na agad? Ngayon ba yun? Akala ko next week pa. Yung birthday ni Brian ang next week pa. Yung flight niya ngayon. Kaya ngayon yung pa-welcome back party natin sa kanya.
Nawala yata sa isip ko. Sus, kunwari ka pa. Inaabangan mo nga yun eh. Timang, anong inaabangan ka dyan? Eh diba, ikaw pa nga yung tanong ng tanong kung ano ng plano natin para sa pa-welcome back party kay Brian. Nagtanong lang ako noon. Hala siya, bumangon ka na dyan at dadaanan ka namin ni Maring Joven dyan. Susunduin niyo pa ako? Wag na, magbubuk na lang ako ng sasakyan. Hindi, susunduin ka namin. Kaya mag-ready ka na dyan. Tsaka hello, sa Laguna pa tayo no. Susunod na lang ako. Alam mo namang, ayoko nang minamadali ako sa paggayak eh. Ay hindi, babaita. Sabay-sabay tayong babiyahe papuntang Laguna. Tayo dapat ang mauna sa venue. Sina Angie na raw at yung asawa niya ang susundo kay Brian. Ay, ganun? Eh, akala ko ba? Change of plans. Huwag ka nang maraming tanong. Kaya gumayak ka na at maya-maya andyan na kami sa bahay mo, okay? Eh, manliligo pa lang ako eh. See you! Papunta na kami dyan. Hoy! Bye! Grabe naman tong pa-welcome back party ni Brian. Nag-rent pa talaga ng private resort ha. Tapos ang daming pagkain. Ang daming bisita. Kasama pa yung family ni Brian tsaka ibang mga kaibigan. Ano to? Pahanda ni Mayor? Nagre-reklamo ka pa palibreng outing na nga to ni Brian. Tingnan mo nga, may palechon pa. Oh my God! Namiss ko ang lechon! Natatakam na ako, Betchay! Kaya nga ako rin eh. Pero, alam nyo guys, tingin ko may malaking celebration na kasabay to, kaya ganito, medyo bongga yung handaan. Eh, baka i-advance nila yung birthday ni Brian? Para sabay-sabay na, diba? Isang gastusan na lang. Sa bagay. O baka, na-miss niya lang din ng Filipino food. Sa true. Abangan na lang natin. Excited nga akong marami tayo ngayon eh. The more, the merrier. Uy, Jobs! Tawag ka yata ni tita, yung mama ni Brian. Ay, oo nga bakla. Mag-aalahos nga pala ako dito. Hindi ko pa na-prepare ang program. Diyan na muna kayo ha. Ang gara naman, may pa-program pa. Told ya! I can feel it. May something. Magsa-start na yata. Andyan na yata si Brian eh. Dumating na ba sina Angie? Siguro. Okay, mic test. Okay. All right. Hi, hello mga people of the earth. Magsisimula na po ang ating program for today's celebration. Ihanda na po natin ang ating mga sarili dahil uumpisahan na natin ang lahat sa isang munting prayer to be led by Trisha Alvarez. Ha? Ako? Ba't ako? Oo girl, ikaw. Pumunta ka na dun sa harapan. Paliw! Wala nga akong alam na prayer sa ganyan. Bakit ako? Loko talaga yung si Jovin. Ang titrip naman eh. Bilisan mo na. Nakatingin na sila sa atin. Ano ka ba? Kahit anong dasal na lang. Magpasalamat ka na nagtipon tayo dito. Trisha? Ito na. Manda talaga mamaya tong mga to. Oh, mic mo. Let's now place ourselves in the presence of God. O Lord, salamat po sa araw na to na nag-gather po kaming lahat na pamilya at mga kaibigan ni Brian para po i-welcome siya sa pagbalik niya dito sa Pinas. Salamat po at nakabalik siyang safe and healthy. Sana Lord, pagbigyan niyo po ang advance birthday wish ko at yun ay makuha ang matamis na oo ng babaeng nasa harapan ko ngayon. Oh my God! Tignan mo saksing-sing, Bet! Tignan mo! Betchay, kinikinig ako. Huwag kang maingay, Joven. Brian, ano to? Anong ginagawa mo? 7 years ago, nakilala ko ang babaeng nagpabago ng buhay ko. Dati, may sarili akong mundo. Ngayon, nagkaroon ako ng pangarap na magkaroon ng mundo kasama siya. Hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang. 'Pero inayos ko ang sarili ko.
ginawa ko yun hindi dahil napilitan ako. Hindi dahil naobliga ako. Kundi dahil ginusto kong maging better. Kasi gusto kong maging best para sa babaeng mahal na mahal ko. Trisha, alam ko nagulat ka ngayon. Kakaiba to para sa'yo. Kasi hindi naman tayo nagbalikan. Pero ito ako sa harap mo. Humihiling ng pagkakataon na sana pwede pa. Sana pwedeng ako. Sana ako na. Alam mo naman, walang ibang babae sa buhay ko kundi ikaw lang. At alam ko rin na kahit hindi kita tanungin, alam kong may natitira pang parte dyan sa puso mo para sa akin. Kaya, Trisha, Ayan na, luluhod na si Brian! Gosh, kinikilig ako, naiiyak ako, nahihimatay ako. Trisha Alvarez, will you marry me? Nakakainis ka, Brian! Parang ang timang. Tama ka. Gulat na gulat ako. Wala akong kamali-mali na ganito. Pinagplanuhan niyo to, no? Siyempre. Kumusta ba? Brian, wala akong malulong message sa'yo ngayon kasi sobrang speechless talaga ako. Ang masasabi ko lang, salamat. Salamat kasi hindi ka sumuko. Hindi mo ko sinukuan sa kabila ng lahat ng nangyari. Na-realize ko lang din na siguro hinanda lang tayo ng panahon para dito. Para pareho tayo naging buo para mahalin ng isa't isa. Kaya, ang sagot ko sa tanong mo, yes. Brian, pakakasalan kita. Yes! Oh my God! Thank you, Lord. Salamat sa napakagandang gift mo sa akin, Trisha. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Brian. Sobrang saya ko ngayon kasi kahit kinulat mo ko. Salamat, ha? Salamat bumalik ka sa buhay ko. Gaya ng sinabi ko kanina, ang buhay ay parang pelikula. Maraming plot twist na pwedeng mangyari. Minsan, yung happy ending na inaasam natin ay hindi lang natin nakukuha sa panahong gusto natin. Dahil may kanya-kanyang oras ang bawat bagay. At siguro, hindi pa namin time ni Brian 7 years ago. Hindi pa yun ang time para mas ma-appreciate at mas mahalin namin ng tama ang isa't isa. Siguro, hinayaan ng Diyos na mag-grow apart muna kami ni Brian para patibayin muna kami ng panahon at pagkakataon at para ihanda kaming dalawa sa pagtanggap ng mas magandang regalo ng pag-ibig. Sa istorya namin ni Brian, natutunan ko na laging may paraan para sa dalawang taong totoong nagmamahalan. Hindi naging madali ang buhay ko pagkatapos ng breakup namin ni Brian. Pero 4 years after, nagbalik siya. And this time, nakita ko sa mga mata niya ang hindi ko nakita dati. Ngayon, alam na niya kung anong gusto niya. Sigurado na siya. Handa na siyang salubungin ang future kasama ako. At lahat ng pagsubok na susuungin pa naming dalawa ay tatanggapin ko. Ang surprise proposal na yun ni Brian ang naging bagong simula namin. Ibang-iba na kami sa dati. Dahil ngayon, ang pagmamahal na meron kami para sa isa't isa ay mas malalim, mas kalmado, mas sigurado, at mas totoo. Hindi naman talaga kailangan maging almost perfect ang lahat sa buhay natin. Minsan, ang kailangan lang natin ay ang mga taong mananatili at tatanggap sa atin ang buong buo sa kabila ng lahat ng imperfections na meron tayo. Ako si Trisha, at ito ang lakbay ng buhay pag-ibig
namin ni Brian.